Noong ika-14 ng Abril taong 1999, isang mag-asawa at ang kanilang sanggol ang tinangay ng isang krimeng nagulantang ang buong komunidad sa Mitsugi, Yamaguchi Prefecture. Sa unang tingin, isang ordinaryong araw lamang ito, ngunit sa loob ng 4 na araw, isang misteryosong sospek ang mahuhuli at ang mga detalye ng kanyang pagkilos ay nagbubukas ng tanong kung paano nagawang gumawa ng isang kabataan ng labis na kalupitan at ano ang nagtulak sa kanya. Ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa krimen kundi sa hustisya, kabataan at ang epekto ng karahasan sa lipunan. Bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel at kung mahilig ka sa mga madidilim na kwento, malalim na investigasyon, mga kasong minsang yumanig sa buong mundo, at mga kwentong hindi malilimutan, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel para manatiling updated sa mga panibagong kwento na aming ihahatid. Noong ika-14 ng Abril taong 1999, umuwi ang 23 anyos na empleyado na si Hiroshi Motomura sa kanilang tirahan sa Mitsugi, Yamaguchi Prefecture matapos mag-overtime hanggang halos alas 10 ng gabi. 2 taon na siyang nagtatrabaho sa Nippon Steel at kasama niya sa company housing ang kanyang asawang si Yaoi, na kaedad niya, at ang kanilang 11 buwang gulang na anak na si Yuka. Karaniwan siyang sinasalubong ni Yaoi sa pintuan kahit gaano pa siya ka-late umuwi. Ngunit nang gabing iyon, nakabukas ang pinto. Madilim at tahimik ang loob ng apartment. Ilang beses siyang tumawag, ngunit walang sumagot. Magulo ang sala at may mga naiwang maruruming pinggan sa mesa. Tiningnan niya ang aparador upang alamin kung lumabas ba si Yaoi kasama ang kanilang anak. Napansin niyang kakaiba ang pagkakaayos ng mga unan sa loob na tila may tinatakpan. Nang alisin niya ang mga ito, nakita niya ang isang paa ng tao. Sa ilalim ng mga unan ay naroon si Yaoi. Bahagyang walang saplot ang kanyang katawan at nakatali ng tape ang mga braso, paa at bibig. Siya ay wala ng buhay. Agad na tumawag si Hiroshi sa pulisya at hinanap ang kanyang anak sa buong apartment, ngunit wala si Yuka roon. Kinabukasan, natagpuan ng mga investigador ang bangkay ng sanggol sa loob ng plastik na supot na itinago sa imbakan sa itaas ng aparador. Bago ang insidente, maayos ang takbo ng kanilang buhay. Nagkakilala sina Hiroshi at Yaoi noong kolehiyo at nagsimulang magkasintahan. Pagkatapos ng graduation, nagpatuloy si Hiroshi sa graduate studies sa Hiroshima University habang si Yaoi ay nagtatrabaho sa Fukuoka. Pinanatili nila ang ugnayan sa pamamagitan ng liham at tawag sa telepono. Habang nag-aaral pa si Hiroshi, nabuntis si Yaoi. Noong una, tutol ang kanilang mga pamilya dahil bata pa sila at hindi pa matatag ang kanilang kalagayang pinansyal. May mga doktor ding nagsabi noon kay Hiroshi na maaaring mahirapan siya magkaanak kaya lalo siyang naging determinado na buuin ang kanilang pamilya. Sa huli, nakuha nila ang pagsang-ayon ng magkabilang panig at ikinasal noong 1997. Isinilang si Yuka noong Mayo 1998. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral, agad natanggap si Hiroshi sa Nippon Steel. Nang 2 buwan na si Yuka, isinama niya ang kanyang asawa at anak sa Mitsugi upang doon manirahan sa company housing. 9 na buwan pa lamang silang magkasama bilang isang pamilya bago naganap ang krimen. Bumuo ang pulisya ng isang espesyal na pangkat para sa investigasyon. Nawawala ang pitaka ni Yaoi, ngunit hindi ginalaw ang ibang mahalagang gamit sa bahay. Wala ring palatandaan ng sapilitang pagpasok
at hindi nasira ang kandado ng pinto. Dahil dito, isinaalang-alang ng mga investigador na maaaring kakilala ng pamilya ang gumawa nito, ngunit bagong lipat lamang ang mag-asawa at wala silang kilalang alitan. Nagkaroon ng mahalagang lead nang magbigay ng payag ang isang matandang residente. Nakita umano niya noong hapon na iyon ang isang binatang nakasuot ng dilaw at berdeng uniforme na kumakatok sa mga bahay sa lugar. Ang kulay ng uniforme ay tumutugma sa suot ng mga empleyado ng isang lokal na company ng waterworks equipment. Dahil dito, humingi ang pulisya ng listahan ng mga empleyadong may uniforme at lumiban sa trabaho noong araw ng krimen. Mahalagang tandaan na wala ring opisyal na naka-assign sa apartment complex na iyon sa araw ng krimen. Sa tulong ng mga residente, natukoy ang isang sospek mula sa mga larawan. Noong 18 ng Abril, 4 na araw matapos ang krimen, inaresto ang 18 anyos na si Takayuki Fukuda. Nakatira siya malapit sa apartment complex at bagong graduate sa high school. Nagsimula siyang magtrabaho sa isang plumbing equipment company noong 1 ng Abril. Ilang araw pa lamang ay tumawag na siya ng sick leave noong 9 ng Abril at 13. Sa kalaunan, napag-alamang ginugol niya ang mga araw na iyon sa paglalaro ng video game sa bahay ng kaibigan at pagpunta sa mga arcade. Noong 14 ng Abril taong 1999, muling hindi pumasok sa trabaho si Takayuki Fukuda. Bandang 7:00 ng umaga, sinuot niya ang uniforme ng kumpanya upang hindi maghinala ang kanyang pamilya. Tulad ng nakasanayan, nagpunta siya sa bahay ng kaibigan at naglaro ng video games. Pagsapit ng tanghali, umuwi siya sandali para kumain at muli ring lumabas ng walang malinaw na pupuntahan. Sa araw na iyon, nanaig ang matagal na niyang kinikimkim na marahas at sexual na pantasya na nagsimula pa noong siya ay nasa 9 na baitang. Unti-unting nawala ang kanyang pagpipigil hanggang tuluyan itong manaig sa kanyang pag-iisip. Pinili niya ang apartment complex ng Nippon Steel kung saan kadalasang wala ang mga lalaki tuwing araw dahil nasa trabaho. Nagkunwari siyang maintenance worker at kumatok sa mga unit, sinasabing susuriin ang drainage system. Bandang 2:20 ng hapon, kumatok siya sa unit ng pamilyang Motomura sa ika-4 na palapag ng Building 7. Pinagbuksan siya ng pinto ni Yaoi habang nanonood ng telebisyon ang sanggol na si Yuka. Dahil siya ay naka-uniforme, pinapasok siya ni Yaoi nang walang pagdududa. Sa loob, bigla niya itong inatake mula sa likuran at pinatahimik sa pamamagitan ng pagsakal. Matapos mawala ng malay si Yaoi, itinali niya ang bibig, ilong, kamay at paa gamit ang dalang tape at isinagawa ang pang-aabuso. Bandang 3:00 ng hapon, nagsimulang umiyak si Yuka at dahil natakot siyang marinig ng mga kapitbahay, sa parehong paraan na ginawa niya sa ina ay pinatahimik ni Fukuda ang sanggol. Habang gumagapang si Yuka papunta sa kanyang ina, kinuha siya ni Fukuda at paulit-ulit na ihinagis sa sahig. Nang mapansin niyang buhay pa ang bata, ginamit niya ang isang kordon upang ipitin at patayin ito gaya ng ginawa niya sa ina. Pagkatapos, itinago niya ang katawan ni Yaoi sa tatami closet at inilagay si Yuka sa imbakan sa itaas ng aparador. Nilinis niya ang mga bahaging maaaring may bakas ng kanyang fingerprints at kinuha ang pitaka ni Yaoi na may lamang 300 yen at 6,000 yen na vouchers upang magmukhang pagnanakaw ang insidente. Dinala rin niya ang ilang gamit na maaaring may ebidensya. Pag-alis niya, ginamit pa niya ang perang nakuha upang bumili ng trading cards at merienda. Si
Si Fukuda ay ipinanganak noong ika-16 ng Marso 1981 sa Mitsugi, Yamaguchi Prefecture. Lumaki siya sa isang pamilyang may 6 na miyembro, kabilang ang ama, madrasta, 2 kapatid, at lola. Ang kanyang ama ay kilala sa marahas at mapang-abusong pag-uugali. Madalas nitong saktan ng kanyang asawa at mga anak at gumastos ng pera sa alak at sugal. Ilang beses ding naranasan ni Fukuda ang pisikal na pananakit, kabilang ang pagtulak sa kanya sa dagat at pagdiin ng ulo sa bathtub. Noong ika-22 ng Setyembre 1993, natagpuan ni Fukuda ang kanyang ina na nagpakamatay sa garahe. Inutusan pa siya ng ama na linisin ang lugar at sinabing kasalanan niya ang nangyari. Ang insidenteng iyon ang naging malaking pagbabago sa kanyang pag-iisip. Pagkaraan nito, muling nag-asawa ang kanyang ina ng isang Pilipina at nagkaroon ng anak noong Enero 1999, ngunit lalo lamang nakaramdam ng pag-iisa si Fukuda. Ang ama ni Fukuda at si Hiroshi Motomura ay parehong empleyado ng Nippon Steel at magkalapit ang tirahan. Madalas magbitiw ang ama ng malaswang komento tungkol kay Yaoi sa harap mismo ng kanyang anak. Minsang sinabi niya sa harap ni Fukuda na si Yaoi ay eksaktong ang tipo ng babaeng gusto niya at idinagdag pa niya na gusto ko siyang makasama kahit minsan lang. Para sa isang ama, ang ganitong lantad na komentong sexual, lalo pa tungkol sa asawa ng katrabaho, ay nakakabahala na. Ngunit ang mas nakakatakot pa ay sinabi niya ito ng hayagan sa harap mismo ng kanyang anak. Sa paglipas ng panahon, naapektuhan ang pananaw ni Fukuda at nagsimula niyang subaybayan ang galaw ni Yaoi hanggang tuluyang isagawa ang krimen. Matapos maaresto si Fukuda noong ika-18 ng Abril, nagsimula ang mahabang proseso ng paglilitis. Noong ika-8 ng Mayo 1999, inirekomenda ng Yamaguchi Public Prosecutor's Office na isailalim siya sa pagsusuri ng Yamaguchi Family Court alinsunod sa batas para sa kabataang nagkasala. Dahil 18 taong gulang siya, kailangan munang dumaan sa family court bago ilipat sa regular na hukuman. Isinagawa ang mga pagdinig ng hindi bukas sa publiko, kaya hindi nakadalo ang pamilya ng mga biktima. Para kay Hiroshi Motomura, ito ay panahon ng matinding paghihintay at kawalan ng kasagutan. Matapos ang 4 na linggo, nagpasya ang hukuman na sapat na ang bigat ng krimen upang litisin siya bilang isang nasa hustong gulang at ilipat ang kaso sa criminal court. Nagsimula ang unang paglilitis noong ika-11 ng Agosto taong 1999. Limitado ang upuan sa korte at 3 pas lamang ang ibinigay sa pamilya Motomura. Ang iba pang kamag-anak ay kailangang sumali sa lottery upang makapasok. Hindi rin pinayagan ng pamilya ng biktima na magsalita o magtanong sa korte. Para sa kanila, ito ay dagdag na pasanin sa gitna ng kanilang pagdadalamhati. Noong ika-4 na pagdinig noong Nobyembre 1999, nagdala si Hiroshi Motomura ng mga naka-frame na larawan ng kanyang asawa at anak bilang pag-alala. Agad itong ipinagbawal ng hukom dahil maaari umanong makaapekto sa damdamin ng akusado. Matapos ang pagtatalo, pinayagan din ang mga larawan, ngunit kailangang balutin ng itim na tela. Para kay Hiroshi, malinaw ang mensahe. Mas pinoprotektahan ng sistema ang damdamin ng akusado kaysa sa dignidad ng mga biktima. Habang siya at ang pamilya ay tahimik na nagdurusa, si Fukuda ay nananatiling malamig at walang ipinakitang pagsisisi. Nang utusan siyang humarap at humingi ng tawad, ngumisi pa siya bago yumuko at mahinang nagsabing nagawa niya ang isang hindi mapapatawad na bagay. Inamin ni Fukuda ang mga paratang laban sa kanya at naging pare-pareho ang kanyang salaysay.
Gayunpaman, hindi naniniwala si Hiroshi at iginiit na palabas lamang ito upang makakuha ng magaan na parusa. Humiling ang prosekusyon ng parusang kamatayan, isang bihirang hakbang noon lalo na para sa isang 18 taong gulang. Iginiit naman ng depensa na hindi planado ang krimen at naapektuhan ang kanyang pag-iisip dahil sa problemang pagpapalaki, kaya dapat umanong pairalin ang konsiderasyon sa ilalim ng batas para sa kabataan. Noong ika-22 ng Marso taong 2000, hinatulan ng Yamaguchi District Court si Fukuda ng habang buhay na pagkakakulong. Kinilala ng hukom ang bigat ng krimen, ngunit sinabi ring hindi tuluyang nawawala ang posibilidad ng kanyang pagbabago. Para sa pamilya ng biktima, hindi ito katanggap-tanggap. Sa ilalim ng batas noon, maaaring makapagparol ang isang nahatulan ng life imprisonment matapos ang 7 o 8 taon kung maganda ang asal. Sa press conference, inamin ni Hiroshi ang kanyang matinding galit at pagkadismaya. Naging sentro siya ng kontrobersiya matapos sabihin na kung alam lang niya ang magiging resulta, maaaring siya na mismo ang gumawa ng hakbang laban sa akusado. Kahit ang prosecutor na si Shimada ay hindi nasiyahan sa hatol at nangakong lalaban pa. Nagipagtulungan si Hiroshi sa iba pang pamilya ng biktima at bumuo ng organisasyong tinawag na Tomorrow Association. Layunin nitong igiit ang karapatan ng mga biktima sa korte, kabilang ang karapatang magsalita at maglahad ng saloobin. Ipinunto nila na ang umiiral na sistema ay higit na nakatuon sa proteksyon ng mga akusado kaysa sa pagkilala sa boses ng mga biktima. Nagpahayag ng suporta si punong ministro Keizo Abuchi at kinilala ang kakulangan ng sistema sa pagprotekta sa mga biktima. Noong Mayo taong 2000, ipinasa ng pambansang diet ang ilang reforma, kabilang ang Victims Protection Law at ang mga pagbabago sa Code of Criminal Procedure na nagbigay sa mga biktima ng mas aktibong papel sa pagdinig. Samantala, naghain ng apela ang prosekusyon sa Hiroshima High Court upang igiit ang parusang kamatayan. Noong ika-26 ng Abril taong 2001, iniharap nila ang mga liham na isinulat ni Fukuda mula sa bilangguan. Sa mga liham, nagpakita siya ng pagmamataas at kawalan ng pagsisisi. Isinumite ito ng kaibigang tumanggap ng sulat matapos maantig sa panayam ni Hiroshi sa telebisyon. Tinangka ng depensa na ipawalang bisa ang paggamit ng liham batay sa karapatan sa pribadong komunikasyon, ngunit hindi ito tinanggap ng hukuman. Noong ika-14 ng Marso 2002, pinagtibay ng Hiroshima High Court ang hatol na life imprisonment. Hindi sumuko ang prosekusyon at si Hiroshi at nag-apela muli. Umabot sa Korte Suprema ang kaso at lumawak pa ang depensa na umabot sa 21 abogado kabilang ang mga kilalang tutol sa parusang kamatayan. Noong ika-20 ng Hunyo 2006, ibinasura ng Supreme Court of Japan ang naunang desisyon at iniutos ang muling paglilitis. Sa bagong pagdinig noong ika-24 ng Mayo 2007, binago ng depensa ang kanilang estratehiya at iginiit na walang intensyon si Fukuda na pumatay umang abuso at aksidente umano ang pagkamatay. Nagbigay sila ng mga paliwanag na tinanggap ng publiko bilang malayo sa ebidensya. Nagdulot naman ito ng matinding galit at pambansang petisyon laban sa depensa. Matapos ang mahabang proseso, noong ika-22 ng Abril 2008, hinatulan ng Hiroshima High Court si Fukuda ng parusang kamatayan. Agad na naghain ng panibagong apela ang kanyang kampo sa Korte Suprema upang ibaba ang sintensya. Noong ika-20 ng Pebrero 2012,
Ibinasura ng Supreme Court of Japan ang huling apela at tuluyang pinagtibay ang parusang kamatayan laban kay Takayuki Fukuda. Sa press conference matapos ang desisyon, hindi nagpakita ng kasiyahan si Hiroshi Motomura. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit mabigat ang kanyang tinig. Sa mababa at malungkot na tinig, sinabi niya na hindi niya na iniisip kung ano sana ang mararating ng kanyang anak. At para sa kanya, mananatiling 23 taong gulang ang kanyang asawa at 11 buwang gulang ang kanyang anak. Idinagdag pa niya na ang hatol na kamatayan ay hindi katapusan, kundi isang hinto lamang sa mas mahabang paglalakbay. Kahit tapos na ang labanan sa korte, ang kaso ay mananatiling bahagi ng kanyang buhay magpakailanman. Sa kabila ng pinal na desisyon ng hukuman, hindi sumuko ang depensa ni Fukuda. Noong ika-29 ng Oktubre 2012, sa bisa ng bagong forensic at psychological na pagsusuri, nagsumiti sila ng kahilingan para sa muling paglilitis sa Hiroshima High Court. Noong Oktubre 2015, ito ay tinanggihan dahil sa kakulangan ng sapat na bago o makabuluhang ebidensya. Muling tinanggihan ng Supreme Court ang kanilang apela noong 2019 at 2020. Sa katapusan ng 2020, nagsumiti ang depensa ng isa pang kahilingan para sa muling paglilitis. Sa pagkakataong ito, pinaninindigan nilang si Fukuda ay nakaranas ng matinding pang-aabuso mula sa ama noong siya ay bata pa na di umano'y nagdulot ng pinsala sa kanyang utak at nakapinsala sa kanyang kakayahang mag-isip, dahilan upang hindi siya ganap na managot sa krimen noong panahong iyon. Tinanggihan din ang kahilingang ito. Gayunpaman, patuloy ang depensa sa pagsusumiti ng karagdagang apela at kahilingan sapagkat hindi maaaring ipatupad ang hatol na kamatayan habang may nakabingbing muling paglilitis at apela. Naniniwala ang ilan na matagal nang alam ng mga abogado ng depensa na halos imposibleng mabago ang hatol. Ayon sa kritiko, ang patuloy nilang pagsusumite ay pangunahing paraan lamang upang pahabain ang pagpapatupad ng sentensya. Ang kasong ito na labis na brutal ay humanig sa lipunang Hapon. Hindi lamang nito muling binuksan ang matinding debate tungkol sa batas para sa kabataan at parusang kamatayan, kundi naging mahalagang punto rin ito sa pagsusulong ng reforma sa hustisya na pinangunahan ng mga pamilya ng biktima. Noong 2002, nang unang hatulan si Fukuda ng habang buhay na pagkakakulong, sinabi ni Hiroshi ang isang bagay na tumimos sa damdamin ng marami. Sinabi niya na ang parusang kamatayan ay hindi tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pagpapaharap sa salarin sa bigat ng kanyang krimen. Idinagdag niya na ito ay para magsalamin ng malalim at tapat at gugulin ang natitirang buhay sa pagtaton at pagbibigay muli sa lipunan. Aniya, marahil kahit ang isang taong nagkasala sa pinakamasahol na paraan ay kung mabibigyan ng pagkakataon ay maaaring magbago, magsisi at pumili ng paggawa ng tama. Ngunit sa halip, pinipili ng Estado na tapusin ang buhay ng isang tao na maaaring nagsisi ng malamig at walang alinlangan. Sa huli, sinabi niya sa mismong hatol na iyon, pinaparamdam sa salarin kung gaano kahalaga ang buhay na kanyang kinuha. Sa natitirang panahon ni Takuya Fukuda, mananatili siyang nabubuhay sa ilalim ng mabigat na pasaning dulot ng kanyang mga krimen. Habang takot sa kamatayan at nakahiwalay sa mundo, guguguli ni Takayuki Fukuda ang kanyang huling araw sa bilangguan. Dahan-dahan at masakit na binabayaran ang 2 buhay na kanyang kinuha. At dito nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Ano ang palagay mo sa kasong ito? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba.
At huwag din kalimutang ikomento kung taga saan kayo at anong oras nyo ito napanood para malaman namin kung saan umabot ang aming mga viewers. Maraming salamat muli sa panonood at magkita-kita tayo sa mga susunod na kwento.